ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakisabi nga po ninyo sa inyong katabi, salamat at nagbalik ka. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sama-sama muli tayo bumabalik sa Kanya at sumasamba sa Kanya para ihanda natin ang ating sarili sa Kaniyang pagdating. At natutuwa ang Diyos dahil yung mga minsang nang-go sa Kanya, bumabalik na. At sana sa pagbabalik ninyo, huwag nyo na siyang iiwan. Amen! Huwag na nating i-go si Lord. Amen! Mga kapatid, bakit ba tayo nagsisimbang gabi? Marahil sasabihin ng iba sa atin, meron kasi akong wish na gusto kong matupad. Genie ba ang Panginoon para magtupad lamang ng mga wish natin? Marahil sasabihin ng iba, kasi kaugalian na to namana na sa amin. Pero ano ba talaga ang dahilan kung bakit tayo nagsisimbang gabi? Isang bagay lang mga kapatid, dahil darating na ang Diyos na magmamahal sa iyo. At kung siya yung hinihintay natin, dapat panabikan natin, dapat paghandaan natin. Kaya tayo nagsisimbang gabi mga kapatid upang ihanda ang ating mga puso. Dahil yung puso na iyan, minsan nang humiwalay. Yang puso na yan, minsan naging matigas. Yang puso na yan, minsan nang nagsarado sa ating Panginoon. At sa loob ng 9 na araw ng ating pagsisimbang gabi, ito muli ay binubuksan ng Diyos, ito muli ay pinalalambot ng Diyos upang siya'y makatuloy sa iyong puso. Dahil hindi naman natin matatanggap ang Panginoon kung hindi prepared ang ating puso. Kaya sa gabing ito, may isang bagay na tinuturo ang Panginoon upang maging handa tayo sa Kaniyang pagsilang. Pakitanong nga po sa akin kung ano. Sabihin nyo ano? Sumunod sa Kaniyang kalooban. Kaya pakisabi sa iyong katabi ngayon, sumunod ka na sa Diyos. Hindi ibig sabihin, mamamatay na kayo ngayon. Ano? Hindi. Ang ibig nating sabihin, susunod na tayo sa kalooban ng Diyos o oo na tayo sa Kaniyang kalooban. At mga kapatid, ito ang pinakita sa atin ng ating unang pagbasa. Narinig natin dito si Balaam. Si Balaam ay isang, sabihin na po natin sa panahon natin ngayon parang babarang o mangkukulam. Dahil ang trabaho ni Balaam ay mang-curse o mag-bless. Kumbaga may kapangyarihan siyang mang-curse o magpala. Kaya ngayon, si Haring Baal ng Moab ay inutusan nitong si Balaam at sinabi sa kaniya, i-curse mo yung Israel. Bakit ba siya inutusan ni Baal? Dahil natatakot si Baal sa mga Israelita. Dahil yung mga Israelita, maaari nang sakupin ng kanilang bayan. Yung mga Israelita, pwede na siyang pabagsakin bilang hari. Kaya, ang naisip ni Baal, i-curse yung mga Israelita sa pamagitan ni Balaam. Pero ano ang ginawa ni Balaam, mga kapatid? Hindi siya sumunod sa sinabi ng hari. Ang kanyang sinunod ay ang utos ng Diyos. Kaya naman pala tayo minsan nagkakaroon ng kagalit. Kaya tayo madalas nagkakaroon ng kaaway. Kaya minsan tayo nagiging cause ng division sa ating pamilya, sa ating tropahan o sa inyong trabaho, dahil hindi natin pinakikinggan ang tinig ng Diyos. Kaya mga kapatid,
upang maihanda natin ang ating sarili sa kaniyang pagsilang, sa kaniyang pagdating sa iyong buhay. Learn to listen to Him. Learn to follow Him. At ito rin mga kapatid, ang kasalanan ng mga saserdote at matatanda ng bayan sa ating mabuting balita. Hindi sila nakikinig kay Jesus upang kanilang tagapagligtas. Isipin na ninyo, hinihintay nila pero hindi nila pinaniniwalaan. Kumbaga sa buhay natin ngayon, minamahal ka na, naghahanap ka pa ng iba. Ito mga kapatid, ang ginawa ng mga saserdote at ng matatanda ng bayan. Naging bingi sila sa panawagan ng Diyos. Naging bingi sila sa mga sinasabi ni Juan Bautista. Naging bingi sila at bulag sila sa pagdating ni Jesus sa kanilang buhay. At alam ninyo mga kapatid, every time we did not follow the Lord, kapag hindi tayo sumusunod sa Kanya, nagiging miserable ang buhay natin. Tignan po ninyo, siyasatin ninyong maigi. Ano yung pinakamabigat mong problemang naranasan? Tignan ninyo, saan kaya nanggaling ito? Dahil hindi tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen! Kapag tayo nagkakasala, hindi tayo umuoo sa Kanya. Tinatalikuran natin siya. Nagbibingi-bingihan tayo sa Kanya. Kaya naman mga kapatid, learn to always listen and to follow the Lord. At sa pagsunod natin sa Panginoon mga kapatid, don't expect that it will be easy. Hindi pinramis ni Lord sa iyo na kapag sumunod ka sa akin, yayaman ka. Baligtarin man ninyo yung gospel, walang sinabing ganyan ng Panginoon. Hindi sinabi ni Lord kapag sumunod ka sa akin, magkakaroon ka ng mabuting kasintahan o mabuting asawa. Hindi. Hindi sinabi ni Lord kapag sumunod ka sa akin, you will never experience suffering and pain. No. When we follow the Lord, expect suffering. Nakakahiya naman na yung sinusundan natin, pinako sa krus. Nakakahiya naman na yung susundan natin, naging tao, Diyos na, naging tao pa. Tapos ikaw, gusto mo maging exempted sa suffering? No. If you follow and listen the Lord, mahirap. Pero, kaya. Kaya naman mga kapatid, if you are experiencing suffering right now, thanks be to God. Nasa right way ka. Pero baka naman yung suffering mo, dala ng kasalanan. Pag dala ng kasalanan, hindi sa Diyos yan. Pero kung ito'y galing sa Diyos, halimbawa, you experience suffering dahil nagsisisi ka sa kasalanan mo. Bigat na bigat ka, guilty ka sa pagkakasala mo. Yan, sa Diyos yan. For example, kami po ni Father, masarap mag-asawa. Amen. Pwede naman kaming mag-asawa. Gwapo si Father. Amen. Pero mas pinili naming piliin ng Panginoon, sumunod sa Kanya, at ipinangako namin ni Padre na simula na kami ordinahan, hindi na kami mag-aasawa kailanman. Mahirap sumunod sa Panginoon, pero may promise siya sa mga sumusunod sa Kanya. Magiging maganda ang kanilang buhay. Kung gusto mong gumanda ang buhay mo, learn to follow. Not learn, begin to follow the Lord. At sana mga kapatid, habang tayo naghahanda sa kaniyang pagsilang sa pagsisimbang gabing ito, talikuran mo na yung mga dati mong kinagisnan. Iwanan mo na yung mga dati mong kinakapitan. Tigilan mo na yung mga hinahanap-hanap mong nagmamahal pero niloloko ka lang. Learn to follow the Lord na magmamahal sa iyo ng tapat at totoo. Amen. At iyan mga kapatid,
ang ipinakita ng servant of God na pinagdiriwang natin ngayon o kinikilala natin ngayon, yung frame na nandyan. Hindi po yan lola nung sakristang may buhat-buhat kanina. Yan po ay isang servant of God, meaning siya ay inihahanda na maging santo. At yung banal na yan ay si Aurora Quezon. Sino po ba si Aurora Quezon? Siya po ang kinikilalang First Lady ng ating bansa dahil siya ang asawa ng dating Pangulo Manuel Quezon. At paano ba pinakita ni Aurora Quezon ang kaniyang pakikinig at pagsunod sa Diyos? Marami siyang ginawang kabutihan pero isa lang. May pensyong ibibigay para sa mga First Lady. 1,000 per month. Isipin ninyo ng panahon na yon, baka 1,000,000 ang halaga nun. Pero ano ang ginawa ni Aurora Quezon? Tinanggihan niya ito. Dahil naisip niya, kung matatandaan ninyo sa history, panahon ng war, sabi niya, tatanggap ako ng malaking pensyon samantalang nakikita ko ang mga kakababayan kong naghihirap? Kumbaga, pinapakita sa atin na Aurora Quezon, pwede pala na ang public servant maging banal. At isa pang pinakita niya, pinatatakbo siya sa Senado, pero tinanggihan niya dahil ang gusto niya maglingkod sa tao. At alam niyo kung ano ang kanyang ginawa? Siya lamang ang naglingkod sa mga balo, sa mga ulila. At siya ang unang chairperson ng Red Cross, ng Philippine Red Cross. Kaya naman mga kapatid, nakita natin na sa kabila ng pwede niyang katanyagan, sa kabila ng pwedeng kayamanan na meron siya, pinili niyang tanggihan ng mga ito dahil alam niya sa sarili niya, hindi ito ang gusto ng Diyos para sa Kanya. Kaya naman ikaw din mismo, sana malaman mo kung ano ang gusto ng Diyos sa iyo. At pag nalaman mo na kung ano ito, tigilan mo na yung mga bagay na nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Huwag mo nang pagpilitan yung gusto mo. Huwag mo nang ipagpilitan at ipagsiksikan ng sarili mo sa mga taong ayaw naman sa iyo. Learn to follow the Lord. Kung gusto mong maging maganda ang buhay mo, kung gusto mong maging ready ka sa kanyang pagsilang, simulan mo sa pakikinig at pagsunod sa kanya. At ito mga kapatid, ang inihahanda niya sa iyo. Kaya 9 na araw tayong magsisimba upang ang puso mo ay matutong makinig at sumunod sa Kanya. Dahil ang tanging nakapakikinig at sumusunod sa Kanya ay ang mga taong nananatili sa Kanya. Amen.